sa ating Pastor Joel. Salamat kay Ma'am Rem na kasama ko pong pinangunahan itong ating gawain para sa ating Panginoon. Ngayong umagang ito, ah, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon na ating tutunghayan sa John chapter 2 verses 1 to 12. So ang title po nito ay The Best is Still Yet to Come. Ano po? At magandang basahin sa kaparaanang ito po ay hinaharap po natin yung bagong kalahating taon ng 2024. Ano po? Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia Tagalog. So samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Verses 1 and 2 ng ikatlong araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Verses 4 and 5, sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lamang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin niyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Verse 8, pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggagaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Verse 10, at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inahahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Verse 11, ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniwala sa kanya ang kanyang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil kagaya po ng aming laging declaration sa bawat umaga ng aming buhay, the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi po natatapos ang inyo pong pag-ibig at ang inyo pong habag ay lagi pong bago sa bawat umaga. Kaya salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay may buhay na mapag-aralan minsan pa ang inyong salita. Nawa itong inyong mga salita ang mag-cause upang kami lalong lumalim, upang kami lalong lumapit, upang kami lalong maging responsableng mananampalataya na inyo pong tinubos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Loobin niyo din na itong salita ang mag-edify sa body of Christ upang sa ganun ay patuloy po kami maging tapat sa mga pinapagawa niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po dahil alam namin na buhay ang aming Panginoon, buhay ang inyong salita. Kaya nga po ang aming dalangin ay anuman ang pwedeng maging istorbo habang kami po'y nag-aaral ng inyong salita, anuman ang pwedeng maging hadlang upang hindi ho namin mapakinggang mabuti ang inyong salita, amin pong inilalapit ito sa inyo, Panginoon. Nawa ang bawat kapatiran ay nasa lugar na kung saan ay ina-acknowledge namin ang inyong presensya, Panginoon. Ina-acknowledge namin na kayo po talaga ang nagsasalita. Ako po ay messenger niyo lamang, Panginoon. Kaya ako po ay humihingi ng tulong, ng gabay, ng lakas ng loob, Panginoon, upang ito po ay maipahayag ng, ah, malinaw ang inyo pong mga salita sa umagang ito. Amin nilalapit ang internet connection, dahil kami po ay nasa online worship service. Amin pong nilalapit ang internet connection, Panginoon, upang maging hindi po maging hadlang ito upang hindi ho namin maunawaan ng mabuti ang inyong salita. Lord, maraming salamat. Ngayon pa lamang po ay ibinibigay na po namin ang karangalan sa pag-aaral po namin ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ano po.
So, ito pong ating binasa kanina ay very familiar po sa atin. In fact, kung titingnan niyo po ang inyong mga Bible, yung mga hard copy ng inyong Bible, ang nakalagay po dito ay unang himala ng ating Panginoong Hesus, ano po. Kasi tayo po ay yung MTM po natin itong mga nakalipas na araw, o ito yung pinag-aaralan, binasa natin, pinag-aaralan natin itong mga nakalipas na araw, ay ini-introduce ni John ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon, ano po, na siya'y dumating and the Word became flesh, verse 14 ng chapter 1. At ito pong chapter 2 ay nagmi-ministry na ho ang ating Panginoong Hesus. At alam natin yung senaryo, ito po ay may kasalan po ditong nagaganap, ano po. At sa tradisyon po ng mga Hudyo, ang kasalan po nila ay hindi po natatapos ng 1 oras lamang, ano po, hindi yung kagaya po ngayon, ano po, na kung saan ay 1 hour lang po ang celebration ng wedding, ano po, dito sa atin ngayon. Back then po, sa panahon nila, 3 days. 3 days po yung kanilang wedding ceremonial, wedding celebration, ano po. Kaya nga kung ating babasahin o dun sa ating binasa kanina, 3 bagay po ang matututunan natin mula po sa the best is still yet to come. Una, makikita ho natin yung isang senaryo na kailangan nating hanapin ang ating Panginoon sa ating mga problema. Find Jesus in your problem. Ano po? Madami po kasi sa atin na may problema na nga, hindi pa hinahanap ang ating Panginoong Hesus. Lalo pang lumalayo sa ating Panginoong Hesus. Dito po, sa senaryo na to ay makikita ho natin. Sabi po ng verses 1 and 2 sa ating binasa ho kanina, ng 3 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. So, ibig sabihin, dahil ito'y celebration, maraming tao po dito at nandun ang mother ni Jesus, si Mary, ano po. At makikita po natin si Jesus o si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan dito sa kasalan. Alam niyo po, napakaganda po ng pagkakasabi po diyan, ano, inanyayahan nila si Jesus sa kasalan. Alam niyo po, kung ating titingnan, ano po, minsan kasi sa ating mga tao, ito po isang realidad ng mga Kristiyano o sabihin na nating mga mananampalataya, minsan ini-invite lang natin ang Panginoong Hesus kapag meron tayong problema. Tama po ba? Ini-invite lang natin ang Panginoong Hesus kapag hindi na natin kaya. Pero pagdating ng mga achievement, pagdating ng mga tagumpay, mga victories natin, minsan hindi natin siya sinasama, 'di po ba? Minsan last option ng Panginoon, ini-invite lang natin siya kapag meron tayong problema. Pero dito makikita ho natin, kahit po sa kanilang kasiyahan, inimbitahan nila ang Panginoong Hesus. Kaya nga anong matututunan ho natin diyan? Ano ang puwedeng prinsipyo na matutunan diyan? Dapat lahat ng ating sitwasyon, ito man ay kagalingan, ito man ay katagumpayan, ito man ay kasiyahan, o anuman ang ating sitwasyon, dapat kasama at iniimbitahan lagi natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Ito man ay promotion, ito man ay pagtaas ng mga sweldo, ito man ay may trabaho o tayo man ay mawalan ng trabaho, o tayo man ay magkaroon ng mga karamdaman, dapat lagi po nating iniimbitahan ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. At ito na po ang twist ng kwento. Sabi ng verse 3, dumating ang ating Panginoong Hesus, pero anong sabi ni Mary? Naubos ang alak. Naubos ang alak. Wag ho nating ma-misinterpret pag sinabi pong alak, ano po, sa Biblia. Ito po ay parang juice nung unang panahon. Ano po, hindi po 'to yung alak na iniinom ng mga taong lasinggero, ano po, yung mga taong mga nalalasing. Ito po ay parang juice lamang. In fact, yung wine po, nung unang panahon, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ay nagsisimbolo po 'to ng kasiyahan. Wine symbolize joy, ano po, na kung saan ay habang may wine na nakapaligid sa kanila, ito ay may kasiyahan, may celebration. Kaya lang, 'pag naubos na yung wine, 'pag naubos na yung kanilang iniinom, when the wine runs out, the party stops. Ano po, parang kapag naubos na yung wine, tigil na ho yung party, ano po, tigil na po yung mga selebrasyon. Kaya nga magandang tingnan ho natin, ano po, sa mga sandaling tayo'y nauubusan ng kasiyahan, sa mga sandaling nauubusan tayo o nasa kawalan tayo, kawalan ng
kawalan ng kagalingan, kawalan ng pinansyal, kawalan ng emosyon, ano po ang ating gagawin? Ano po, alam niyo po sa kwento na ating binasa ngayon, simpleng prinsipyo, Jesus can help us or can help you when you've run out of joy in your life. Si Jesus lamang ang makakatulong sa atin kapag nasa sitwasyon tayo ng kawalan, kapag nasa sitwasyon tayo na meron tayong pinagdadaanan, meron tayong sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin, Jesus can help you when you've run out of joy in your life. In your life, ano po. Mga kapatid ko sa Panginoon, simpleng puntos ang ating pinag-uusapan. Find Jesus in your problem o find Jesus in our problem. Hindi ko po alam ang inyong mga sitwasyon ngayon. Marahil ay may mga nagsasabi, di po ba, may mga makikita tayo sa mga social media na ngayong July, ina-address nila yung bagay na this July I will be millionaire. This July I will be promoted. Tama ding mindset yon. It's pretty much a statement but not necessarily right. Ano po? Kasi ang source lang ho ng lahat ng bagay ay ang ating Panginoong Hesus. Wala pong kakayanan ang buwan, walang kakayanan ang araw para tayo ay makaranas ng totoong kaligayahan. Lahat po ay nasa ating Panginoong Hesus lamang. Kaya nga we need to find Jesus in our problem. Ano po? Sabi ng Isaiah 55 verse 1, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Ano po? Ito'y panawagan ng Panginoon sa bansang Israel na kung saan sila ay naka-slave ng panahon na yon sa kamay ng Babylonia. At sinasabi nila nung sila ay nasa kawalan din, ay kinukumit ng Panginoon ang kanyang sarili na siya yung Diyos. Hanapin siya. Siya yung nangangako sa kanila. Siya yung Diyos na nagtatapat sa kanyang pag-ibig, nagtatapat sa kanyang pangako. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, find Jesus in your problem. Hanapin ho natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga sitwasyon. Hindi po sa social media, hindi po sa ating mga trabaho, hindi po sa ating mga material na bagay. Yes, makakapagbigay po yung mga yan ng temporary joy. Pero yung eternal joy na makakapag-satisfied sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Find Jesus in your problem. Pangalawa po ay hindi lang hanapin ang ating Panginoong Hesus. Madami po kasing naghahanap sa ating Panginoong Hesus, kagaya ng nabanggit ko kanina. Maraming naghahanap sa Panginoong Hesus. Kaya lang kapag nahanap na ang Panginoong Hesus, hindi naman pinapakinggan ang ating Panginoong Hesus. Minsan tinutugon ng Diyos ang ating problema. Yes, walang question doon. Pero kapag tinugunan ng Panginoon ay nawawala naman, di po ba? Parang hindi mo na makikita sa mga gawain, parang wala nang pakialam sa mga gawain. Pero kapag may problema ay lapit ng lapit sa ating Panginoon. Kaya nga dito sa senaryo na to, walang problemang hanapin ng Panginoon, ngunit kailangang sundin din natin ang utos sinasabi ng ating Panginoon. Follow Jesus' recipe to your problem. Una po, find Jesus in your problem. Pangalawa, sundin ho natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Sundin ho natin yung salita ng ating Panginoon. Ano po? Tatanungin ko po kayo sa mga sandaling ito, kamusta na po ang pag-aaral nyo na salita ng ating Panginoon? Kamusta na po ang inyong MTM? Kamusta na po ang date ninyo ng ating Panginoon? Ano po, pag sinabi kong date, ito yung time nyo lamang sa Panginoon. Maybe, pwede nating sabihin, busy tayo, maraming tayong ginagawa, pero still, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng oras. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng araw sa atin. Kung titingnan nun natin yung ilang paalala, kaparaanan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung paghahanda ng ating sarili, napakahalaga po yan. Kamusta ang paghahanda natin? And gusto kong i-call out ang lahat po ng katatayan, lahat ng asawang lalaki dito. Kamusta po yung leadership natin sa ating tahanan? Kamusta po ang leadership natin sa buhay espiritual? Last Father's
Father's Day ho, 'di ba nabanggit ko po na ang pinaka-goal nating mga tatay ay ilapit ang ating pamilya sa ating Panginoon. Yes, ang role natin ay mag-provide, ang role natin ay magpalaki ng ating mga anak, pero ang pinaka-role natin ay ilapit ang ating pamilya sa ating Panginoong Hesus, ang ating asawa, ang ating mga anak. Kaya napakahalaga i-personalize, intindihin, isulat. Alam niyo 'tong week na 'to puro ako sulat kasi hindi po ako lumabas kasi nag-aantay po ako ng ticket pa-exit kaya puro ako sulat. Ang dami ko na naisulat at, paalala din po sa atin ang salita ng Panginoon, isabuhay din ho natin ano po, ang salita ng ating Panginoon. And again, kamusta po ang ating, sarili sa harapan ng ating Panginoon? Kamusta po ang ating sarili sa pagbabasa natin sa salita ng ating Panginoon? Sana ho ay mas madalas ho nating nabubuksan ang ating Bible sa ating mga, gadget kaysa sa Netflix ano po. Di naman masama ano po, maganda po 'yan, kailangan natin manood. Pero sana nabubuksan ho natin yung Bible natin sa ating mga gadget o minsan yung hard copy natin buksan ho natin ano po. At, kaysa sa mga ibang bagay. Sabi nga po, we need to face the book at hindi lang po laging Facebook ng Facebook ano po. Kung ating titingnan ay sinabi sa verses 4 and 5, sinabi ni Jesus, "Ipaubaya niyo na lamang po ito sa aking ginang." Imagine niyo po sa senaryong ito. Si Mary ang nagsasalita, si Mary na nagluwal kay Jesus. Sabi niya, "Anak, ubos na yung ating wine. Anak, parang matatapos na yung ating kasiyahan, anong gagawin mo?" Sabi ng Panginoong Jesus, "Ipaubaya niyo na lamang po ito sa akin, ginang." Kung atin hong babasahin culturally itong mga talatang ito, ay masasabi ho nating parang walang respeto 'tong Panginoong Hesus natin, yung kanyang nanay, hindi niya nirerespeto, ginang lang ang tawag. Pero alam niyo po, nagkaroon lang ng ilang, translation barrier po dito. Sa panahon ho nila ay normal pong pagtawag 'yan, may paggalang pa rin po 'yan, parang lady, ma'am, ah out of respect pa rin po yung, sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sa kultura lang nating mga Pinoy, medyo parang walang galang ano po. Pero sa kultura nila noon, historically context, ay meron pa rin pong respect yan. Out of respect pa rin po ang pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus. Sabi, "Ipaubaya niyo na lamang po ninyo ito sa aking gilang. Hindi po ito ang tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, sa mga servant na naandun sa kasalan, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Alam niyo po, dito pa lamang po ay makukuha na natin yung doktrina na ang ating Christian life o ang ating, buhay Kristiyano ay hindi po tungkol kay Maria. Maganda po yung role ni Maria sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, pero dito ho mismo si Maria nagsabi, "Gawin ninyo ang sinabi ni Jesus." Hindi po niya sinabing, "Gawin ninyo ang aking sinasabi." 'Di po ba may mga grupo na kung saan, parang mas mataas pa si Mary kaysa sa ating Panginoong Hesus, na parang mas sinasamba pa nila si Maria kaysa sa ating Panginoong Hesus, hindi po. Dito mismo si Maria nagsabi, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Na para bang kahit si Maria ay ina-acknowledge niya yung authority ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay ano po, na hindi siya kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga tatlong bagay ang makukuha po natin dito. How to be a good servant. Nung sinabi ni Maria, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Tatlong bagay po ang makikita natin. How to be a good servant. Paano tayo magiging good servant ng ating Panginoon? Iba't iba man tayo ng ministry, iba't iba man tayo ng ginagawa, iba't iba man tayo ng career, paano tayo magiging servant ng ating Panginoon? Una po, we need to be obedient without complaining. Kailangan po nating sumunod sa Panginoon nang hindi tayo nagrereklamo, nang hindi natin siya kinu-question, nang hindi natin siya pinagdududahan, 'di po ba? Wala ho tayong mababasa sa ganap na ito o sa kuwento na ating tiningnan, wala ho tayong mababasa na nagreklamo yung mga servant. Ang sabi lang ni Mary, "Gawin ninyo yung sinasabi ng Panginoong Hesus." Tubig na nga lang yun, paano magiging alak yun? Wala po silang sinabing gano'n, kundi sumunod po sila. In fact,
kung atin pong babalikan ang ating buhay Kristiyano, di po ba? Kung atin titingnan ng ating sarili, kamusta po ang ating paglilingkod sa ating Panginoon? Kamusta po ang ating mga ministry sa ating Panginoon? Tayo po ba ay wholeheartedly sumusunod sa ating Panginoon o madami po tayong excuses? Tsaka lang ako susunod sa iyo kapag ako'y pinagpapala mo na, tsaka lamang ako susunod sa iyo kapag ako'y may trabaho na, tsaka lamang ako mananalangin sa iyo kapag ako'y na-promote na. Kamusta po ang ating pagsunod sa ating Panginoon? Kung babalikan nun natin ang pagtawag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, hindi ho siya nakatingin dun sa credentials ng tao o ng kanyang disipulo. Hindi, siyempre, tayo dito sa lupa, di po ba, pinapaganda natin yung ating CV pag nag-a-apply ng trabaho para ma-please natin yung manager o kung sino man yung makakausap. Pero ang ating Panginoong Hesus na may-ari ng mundong ito, hindi ho siya tumitingin sa credential ng tao. Tumitingin siya sa puso ng tao. Tumitingin siya sa puso natin ngayon. Ang sabi niya lang sa kanyang mga disciples ay dalawang salita, follow me. You follow me. Sumunod ka sa akin. At napakahalaga po ng mga salitang ito na kung saan ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, sumunod tayo sa Kanya. Without complaining, without excuses, without any reserve sa ating sarili. We need to follow Jesus, and without complaining. Sabi ng Luke 9:23 sa ESV, and He said to all, if anyone would come after me, kung sino daw po ang gustong lumapit sa kanya, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Hindi po niya sinasabing take up his cross weekly kapag araw lang ng Sunday. Hindi niya sinasabing take up his cross monthly kapag may sweldo. Take up his cross yearly kapag matatapos ang taon. Hindi po. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, we need to take up his cross daily. Nasaan man tayo, ano man ang ating mga trabaho, ano man ang ating ginagawa, we need to take up his cross daily and follow me. Follow me. Mga kapatid ko sa Panginoon, kamusta po tayo? Pag pinag-uusapan po ang pagsunod sa ating Panginoon, nasa season po ba tayo na susunod lang tayo sa Panginoon kapag maganda ang nangyayari sa ating buhay? Kamusta po? Alam niyo po, nakita ko tong isang larawan na to na kung saan ay magandang paalala sa bawat isa sa atin. The dangers of missing church is that soon you no longer miss it. Sabi po dito, ang dilema, ang nakakatakot kapag hindi na tayo nag-church, kapag hindi na natin pinahahalagaan ng church, ay soon hindi mo na rin hahanapin ang simbahan. Hindi mo na rin hahanapin ang church. Pastor, online lang naman tayo. Nasa Zoom lang naman tayo. Kung yun pa rin po ang ating pananaw pagdating sa ating gawain na to, gusto ko po kayong i-rebuke graciously. Ito po'y gawain ng ating Panginoon. In fact, kahit nga po yung rest, kahit nga po yung kapahingahan, ito po'y, ang Diyos po ang author nito. Imagine nyo po kung ang Lord ay hindi nagbigay sa atin ng rest day, ay isang linggo ho tayong magtatrabaho, di po ba? Kahit itong araw na to, in fact, ito yung Lord's Day, ito yung araw na binigay ng ating Panginoon para siya isambahin, Minsan we are excited more than sa mga activities dito sa mundong ito kaysa doon sa araw na binigay ng ating Panginoon, doon sa araw na binukod ng ating Panginoon. At ito nga po yung mga ilang kadahilanan, Sorry, I'm busy. Busy ako. Wala akong time mag-church. I need to do that. May kailangan akong gawin. I need to work today. Sa atin sa ating konteksto dito sa UAE, meron naman talagang may trabaho ng linggo, pero meron naman po tayong recording, pwede ho nating panoodin yun ulit. I'm not feeling well. I have some important things to do. I got some deadlines. I need to finish this. I need to do this. We're expecting some important visitors today. Alam niyo po, lahat yan mahalagang dahilan.
Pero babalik po tayo sa katotohanan, kamusta po ang ating relasyon sa ating Panginoon? May heart pa rin ba sa atin na pahalagahan ang gawain ng ating Panginoon o we are more excited sa gawain ng mundong ito? Mga kapatid, stop making excuses. Stop making excuses. And again, I want to rebuke you graciously kasi ito'y gawain ho ng ating Panginoon. Hindi ito gawain ng tao. Ito'y hindi gawain ko o ng mga leaders, ng mga pastor. Ito'y gawain ng ating Panginoon. Nasa presensya natin ang ating Panginoon. Lagi kong sinasabi, kahit ang ating camera ay naka-off, kapag tayo may gawain, hindi po masama yan. Okay lang po yan. Pero kahit ho naka-off ang ating camera, nakatingin ho sa atin ang ating Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon. How to be a good servant? We need to be obedient without complaining. Sumunod ho tayo sa ating Panginoon. Nung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, "Follow me," hindi naman ho sila nag-complain. Sumunod sila. Tayo po, tinatawag tayo ng ating Panginoon. Ngayong kalahating taon ng 2024, follow me. And we need to be obedient without complaining. Pangalawa po, how to be a good servant is we need to be faithful sa ministry na binigay sa atin ng ating Panginoon. Be faithful in your service. Ang problema po kasi sa generally speaking, ang problema ngayon sa maraming mga servant ay yung kawalan o kakulangan ng katapatan, katapatan sa pagmamahal sa asawa, katapatan sa pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak, pagmamahal sa mga iba't ibang gawain, lalo na po kakulangan at ng katapatan sa pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya nga magandang paalala po sa atin 'to. For us to be a good servant, we need to be faithful dun po sa binigay ng ating Panginoon sa ating pamilya, maging tapat po tayo sa ating ginagawa, sa ating paglilingkod. We need to be faithful. Sabi po ng libro ng Love Your Church ni Tony Merida, sabi niya, in light of Christ's return, you and I are called to be a contributing member of the church by faithfully doing works of ministry in ways that build up the body. Sabi po niya, lahat tayo naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayong mga mananampalataya, tayong lingkod ng ating Panginoon, tayong mga may relasyon sa ating Panginoong Hesus ay tinawag niya at tinatawag niya upang mag-contribute sa pamamagitan ng faithfully doing the works of ministry. Lahat tayo may halaga, lahat tayo po may role sa church, lahat po tayo ay merong pinapagawa ang ating Panginoong Hesus. Nung binabalikan po yung school sa nangyaring biennial last year, noong November, ay nakita ko po itong isang note sa nung biennial, nung nasa Boracay po kami nung sa CBAP conference. Ito po, na-share ko to sa GC namin pastor at gusto kong balikan. Sabi po dito, there are no weak ministries. Wala daw pong mahinang ministry. Tama po, dahil yan ay ministry lahat ng ating Panginoon. There are no weak ministries, only weekend ministers. When things are not going well in our work for God, the first thing we must look at is our walk with God. And our walk will never be right until we know and obey the will of God, which is found in the Word of God. Sabi po dito, walang mahinang ministry. Ang problema, yung mga naglilingkod, yung mga minister, sila ang nanghihina. Sila yung mga nasasaktan. Sila yung mga nahihirapan. Kaya nga, sabi dito, kapag hindi pabor ang mga nangyayari, when things are not going well, kailangan nating bumalik. The first thing we must look yung ating paglakad sa kasama ang Panginoon, yung ating relasyon, our walk with God. Sabi po dito, our walk will never be right until we know and obey the will of God, which is found in the Word of God. Kaya nga, para tayong maging good servant, we need to be obedient without complaining. We need to be faithful sa biyaya ng Panginoon sa ating lilingkod. At pangatlo po, we need to be patient for the results.
Ang resulta po ay sa Panginoon, hindi po sa atin. In fact, yung ginagawa natin ngayon ay resulta ng mga naunang manggagawa, di po ba? Kaya yung mga naunang manggagawa ay ina-appreciate talaga natin yan. Every anniversary, di ba? Pag history binabasa, ina-appreciate natin ang buhay nila. Yung resulta sa Panginoon. Minsan kasi na-stress tayo kasi ano ba yan, di tayo dumadami, ang unti natin, parang walang resulta. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang madaling magpadami sa totoo lang, magpa-raffle ka lang kung anong gawin mo. Pero hindi tayo after doon. Ang resulta lagi ay sa Panginoon. Amen po ba? Ang Lord ang nagbibigay ng resulta. In fact, sabi pa nga niya, ang Diyos ang nagbibigay ng mga taong mababahaginan ng salita. Kaya nga tayo, maging sumunod lang tayo, maging tapat, at antayin ho natin yung resulta na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo kasing mga Pilipino, hindi naman po lahat pero generally speaking, lahat tayo mga Pilipino, ayaw nating maghintay. Di po ba? Sino po ba dito ang gustong maghintay ng maghintay ng maghintay? Kaya nga nag-viral itong picture na to dahil ang mga Pilipino daw ayaw maghintay. Kahit sa pila, po, parang tsinelas na lang yung pipila, hindi na sila. Kasi mga Pilipino daw po ayaw maghintay, Siguro ako din po guilty dito. Minsan na out of pasensya din po ako, po. Pero magandang paalala po sa atin, God is at work. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa kanyang iglesia. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa iyong sarili, sa akin. Hindi pa po tapos ang Diyos sa ating pamilya. God at work. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lang natin hanapin ang ating Panginoon, kundi sundin din po natin siya. At napakahalaga po nito. Sundin ho natin siya. Huwag ho nating sabihin na meron naman akong relasyon sa Panginoong Hesus, okay na yon. Okay na akong hindi mag-church, okay na akong hindi mag-serve. Hindi po eh. Dapat nagmamanifest po sa ating ginagawa, mga kapatid. Kaya we need to follow Jesus. We need to follow Jesus' recipe. Ano man yung sinasabi ng Bible, ano man yung sinasabi ng kanyang salita, at ano man ang kanyang pinapagawa. Ang sabi niya, follow me. Sundin po natin ang ating Panginoong Hesus. At ang maganda po sa kwentong ito, ay hindi lang find Jesus in your problem, hindi lang follow Jesus' recipe to your problem, kundi ang kinagandahan pa po nito, we need to feast. Mararanasan nun natin yung biyaya ng Panginoon sa bawat pagsunod natin. Feast on Jesus' grace. At the end, laging may ginagawa ang ating Panginoon. Ang kanyang biyaya, laging laan, may ginagawa ang ating tagapagligtas. Verse 8, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng konti at dalhin niyo sa namamahala ng handaan. So ito po yung naging yung water ay naging wine na po. Verse 9, tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking kinasal. And verse 10, at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, tsaka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa kwentong ito, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Para bang save the best for last sa kwentong ito. Ito nga yung ating pinag-usapan. The best is still yet to come. Alam niyo po, there's no limit. There is no limit to God's grace. Kagaya ng ating napag-usapan nitong mga nakalipas na linggo, walang imposible sa ating Panginoon. For God, with God, nothing is impossible. At sa kwentong ito, pinatunayan mismo ng ating Panginoong Hesus na walang imposible sa Kanya, na hindi siya nalinimatahan. Kaya nga maraming kwento sa Bible na pinaranas ng ating Panginoon yan. Kailangan lang natin maghintay, kailangan lang natin maging tapat, kailangan lang natin sumunod sa ating Panginoon. Naalala niyo po yung kwento na ang mga disciples ay natataranta na kasi wala silang mapakain dito sa mga 5,000. Nagrereklamo na tong 5,000 taong ito. Mga taong ito, nagko-complain na sila, gutom na sila. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ginamit yung 5 tinapay at 2 isda. At sabi niya, nung pinanalangin ng ating Panginoong Hesus, dumami. At anong nangyari? Nabusog lahat, sabi sa Bible. Nabusog lahat at meron pa pong 12 natirang kain, o lagayan na punong-puno ng pagkain. Na para bang sinasabi niya sa kanyang mga disciples, mag-sharon pa kayo, mag-take out pa kayo, magbalot pa kayo, iuwi niyo pa yan. At dito sa kwentong ito,
doon sa ating MTM, sa ating binabasa. Alam niyo po ba, yung natirang cups of wine, base po sa mga mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi ho ako nagbilang nito, pero sila ho nagbilang. Dito daw po sa first miracle ng ating Panginoong Hesus, turning water into wine. Sa panahon ng sila'y nawalan, nagimala ang Panginoon at ang may natira pa daw pong 2,880 cups of wine. Ano po? Alam niyo po, napakagandang mga kwento. Napakagandang mga kwento na kung saan ay pwedeng magpalakas sa atin ng damdamin, pwedeng magpalakas, mag-uplift sa atin. Pero kung meron mang pinaka itinuturo ang Panginoong Hesus dito sa kwentong ito, it's not about the blessings, it's not about the miracles, it's about Jesus. Ito'y patungkol sa ating Panginoong Hesus na naghihimala. Ito'y patungkol sa ating Panginoong Hesus na nagpapagaling. Ito'y patungkol sa ating Panginoong Hesus na sa atin inagligtas. Hindi yung sitwasyon, kundi mismo ang ating Panginoong Hesus. Lagi ko pong ginagamit itong doxology na to, na sinasabing to Him who is able. To Him who is able. Ang Diyos na makakagawa sa atin ng himala. Ang Diyos na makakagawa sa atin ng pagpapala. Ang Diyos na tutugon sa ating mga dalangin. Ang Diyos na magpo-provide sa ating mga kailangan. Ang Diyos na nagsusustain para tayo mabuhay sa bawat araw. To Him be the glory. Verse 11, chapter 2, verse 11, tingnan niyo po, ang nangyaring ito sa Cana, sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Tingnan niyo po ang pagkakasabi, sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Napakalinaw po. Yung main idea kung bakit ginawa ito ng Panginoong Hesus ay sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian. Hindi po yung himala, hindi po yung wine, hindi yung water na naging wine, yung tubig na naging alak, hindi po. Ang goal ng Panginoong Hesus ay mahayag ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad. Alam niyo po, sa buhay o sa sitwasyon natin, lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang laging goal natin ay mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes 3, hindi ko lang po naisama sa slides, ano po. Sabi ng Ecclesiastes 3, He makes all things beautiful in His time. He makes all things beautiful in His time. At binreakdown po doon sa Ecclesiastes 3 ang pwedeng maging sitwasyon na pwede nating maranasan. May panahon ng pagluha, may panahon ng kawalan, may panahon ng pagkabuhay, may panahon ng gera. At alam niyo po ba yon? Lahat ng mga sitwasyon na yon ay beautiful sa paningin ng ating Panginoon. Kaya nga kung meron tayong problema, pinagdadaanan, I want to encourage you mga kapatid, beautiful yan sa paningin ng ating Panginoon. Meron ba tayong karamdaman? It is beautiful sa paningin ng ating Panginoon. He makes all things beautiful in His time. And sabi po sa verse 12, tingnan niyo po mga kapatid. And this is very crucial, ano po. Sabi ng verse 12, hindi ko na ilagay po dyan sa screen. Sabi ng verse 12, pero kung babalikan niyo po ang inyong Bible. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum. Kasama niya ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sabi pa sa uling bahagi, sila'y nanatili roon. Nanatili. Parang nanatili sila sa presensya ng ating Panginoon. Sila'y nanatili. Alam niyo po mga kapatid, ang magandang reflection sa atin ngayon. Kamusta ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus? Babalik tayo sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Ang buhay mo ba ay nagre-revolve kay Jesus? Si Jesus pa ba ang center ng buhay mo? O trabaho na? Si Jesus pa ba ang center ng buhay mo? O pamilya mo na? Si Jesus pa ba ang center ng buhay mo? O mga material na bagay na? Mga kapatid, it's not about the healing. It's not about the blessings. It's all about Jesus. Ito'y patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kagaya ho ng isang panalangin, help me want the healer more than healing. Help me want the Savior more than saving.
Help me want the giver more than the giving. Oh, help me want you, Jesus, more than anything. Alam niyo po, matapang na panalangin. Sana ho ang nare-recognize natin ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi po yung kagalingan, hindi po yung kaligtasan o yung saving. Sana yung tagapagligtas. Hindi yung mga giving, kundi yung giver. Sabi po niya sa huling bahagi, oh, help me want you, Jesus, more than anything. More than anything. Mga kapatid ko sa Panginoon, siguro, kung magbibigay po ako ng conclusion sa mensaheng ito, the best is still yet to come. Marahil ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus dito ay mismong siya, ang kanyang sarili. The best is still yet to come. Siya ay muling babalik sa atin. Siya ay muling babalik sa mundong ito. At ipaparanas niya yung pinaka-best, yung best thing na pwede nating maranasan, yung best experience na nating pwedeng maranasan. At yan po yung walang iba, kundi sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Oh, help me want you, Jesus, more than anything. Tugunin po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng awit na to. Kung alam niyo po itong awit na to, pwede niyo pong sabayan. Pero gawin po nating isang panalangin po. Muling may tunog po. Maging panalangin po natin. Help me want the Savior. Help me want Jesus more than anything. Gawin mo nating panalangin ang kantang ito habang nagre-reflect tayo sa salita ng Panginoon. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it All right, check this. I'm going to refresh the screen. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong itinuro sa amin. Salamat po sa inyo pong pagtutuwid sa amin, Panginoon. Lahat po kami guilty sa inyong mga itinuro. Kahit po ako, Panginoon. Salamat po sa paalala niyo sa amin, minsan ba? That the only person that can satisfy us ay kayo lamang, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Salamat sa saving grace. Salamat sa sustaining grace. Salamat sa aming tagapagligtas. At Lord, sa pagpapaumpisa ng panibagong buwan at sa pagpapaumpisa ng kalahating taon ng 2024, hayaan niyo po na ang aming buhay ay umikot sa inyo. Ikaw ang maging sentro. Una ng aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa bawat isa sa amin. Hanapin namin lagi ang aming sarili sa inyo, Panginoon. Yes, sa mundong ito may mga temporary joy. Pero ang tanging makakapag-satisfied sa amin, Panginoon, ay Ikaw. Lord, Ikaw din po ang maging sentro ng bawat pamilya. Pagtibahin niyo po ang bawat pamilya. At minsan pa, pagkaingatan niyo po ang lahat ng asawang lalaki, Panginoon, na meron kaming responsibilidad na ilapit ang mga pamilya namin sa inyo, Panginoon. Meron po kaming responsibilidad na ipakita ang aming Panginoong Hesus sa aming salita, sa aming gawa. Help us, Jesus. Help us. Ikaw ang magiging sentro ng bawat pamilya, Panginoon. And Lord, inilalapit po namin sa inyo ang inyong simbahan, Panginoon. May you be the center ng inyong iglesia. Ikaw po ay muling babalik sa mundong ito upang i-gather ang body of Christ. Lord, ipaalala niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng simbahan. Dahil mahal niyo po ang inyong simbahan, mahal niyo po ang inyong ginagawa, mahal niyo po ang inyong iglesia, Panginoon, at concern ka sa bawat detalye ng simbahan, Panginoon, ng iglesia. At ang aking dalangin, Panginoon, ikaw ang maging sentro nito. Tulungan niyo ang mga lingkod niyo, tulungan niyo po ang mga leaders, at kagaya ng aming pinag-aralan, nawa, may we be obedient, Panginoon, without complaining. May we be faithful sa mga ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin. And the result will be yours, Panginoon. It will be yours. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. At hayaan niyo po, Panginoon, sa oras at sa araw na to, ay maranasan namin ang aming Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas, ang aming minamahal, ang aming pinaglilingkuran. Oh, help us to want you, Jesus, more than anything. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa araw na to. At kagaya po ng ating ginagawa every first Sunday, dahil tayo po ay online, minabuti po nating mag-online tayo ngayon dahil sa last Saturday po ay meron tayong gawain sa Abu Dhabi. Magjo-join po tayo doon face to face. Kaya tayo po nasa online Kaya meron po tayong ginagawang pag-alaala
sa banal na hapunan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Kung kayo po ay may nakahandang munting tinapay o biskwit, ano po, at may kahit juice o kahit ano pong pwedeng mag-reflect dito po ah, sa wine o sa saro na pinaalala ng ating Panginoong Hesus,